So, tapos na gumawa ng bootable, di ba? So, ito na yung flash drive mo. Ang gagawin mo is, lalagay mo muna siya dito sa unit natin bago mo isaksak sa outlet para ma-read agad ng motherboard mo. Then, after nun, i-turn on mo na siya. Pero, then, para pumunta sa BIOS, minsan yung iba click yung F1, F2, F12, or delete. So, kung hindi ka sure kung ano yung pinipindot sa'yo para mapunta sa BIOS, spam mo na lang siya. So, na lang siya ganun. So, ito, alam naman namin kung ano yung kung ano yung way para mapunta sa BIOS. So, bibindutin ko na lang siya. F12 yan, delete siya. So yan, nakapunta na siya sa BIOS, guys. So dito sa boot priority, pipindutin mo lang sabi dito kasi is yung boot menu niya F8 daw. So F8 natin siya. And pipiliin natin yung flash drive nyo. Ito yung sa akin, SanDisk yung pangalan niya. So, SanDisk yung pipindutin ko. Double click mo lang siya, guys. So, yan. Magkakaroon siya ng blink dito kasi nire-read niya pa. And then, wait ka lang siguro mga 30 seconds to 1 minute. Then, magpupunta na siya sa Windows Manager. So, yun. After several minutes or 1 minute, andito na siya. So, eto, kung ano i-prepare mo, kung kunyari, kung tayo naman, syempre, Tagalog tong inaano ko, so English siya. Mamimili ka ng language, pati yung keyboard method. So, next lang natin siya. Also, may option siya kung gusto mo i-repair yung computer mo. So, install now natin siya. Yan, wait lang ulit tayo ng minutes or ng several minutes para sa next. So, yun. Yung activate Windows is wala tayong lalagay sa kanya since wala naman tayong product key. So yung gagawin natin is i-crack natin siya. Gagamit tayo ng KMS Pico or kung gusto niyo naman, meron nga lang ditong watermark yung Windows, 'di ba nakikita natin minsan 'yun. May watermark dito yung Windows is not activated. Okay lang naman 'yun, wala namang problema doon. Ang ano lang doon is hindi mo may iba yung background and hindi ka makakapag-customize. So ngayon lalagyan natin yung I don't have a product key. And then ayan, bibigyan tayo ng options kung ano yung gusto natin. Siyempre, bibigyan natin yung Windows 10 Pro. So yun, yung terms and condition niya. Yan, i-accept mo lang siya. Madalas naman sa atin, di natin yan binabase. So yun, ulit dito, bibigyan tayo ng option dito kung upgrade ba natin yung PC na to or install natin, i-customize natin yung installment dito sa PC na to. So yun, etong drive 0 ay yung SSD na ginagamit namin, and then yung drive 1 ay yung HDD. So ito, unang gagawin is i-format mo muna siya. Ito ako gano'n. Nag-overshoot na kasi sa camera yun. Hindi kasi trigger ko kasi kami noon. So yan, na-delete mo na yung, so lalabas dyan is unlocated space na siya. So pipindutin mo lang is yung new, and then apply mo lang. Pwede mo rin kalikutin yung storage na yun. So dyan, ginawa namin, i-next lang natin. Gago ka, Boots. Huwag ka nang And then, ayun nanginginig na, ako. yung installing Windows na. So siguro it takes, depende kasi, sa SSD siguro mga 5 minutes lang. Sa HDD, umaabot ng 30 minutes. So, yun, mas maganda talaga na SSD yung gamitin natin. Yun, after mag-loading ng matagal, saselect ka na ng language mo kung nagte-Turks ka ba, kung nagtutuvalo ka ba, or nag-Uganda ka ba. Siyempre at ito. Kasi tiga US tayo guys. So yan, yung keyboard layout US din. Tapos skip mo lang. And then dito papapipiliin ka kung mag-wifi ka ba or LAN cable, ganun. So dito pipiliin ko muna I don't have internet para hindi na siya hassle. Kasi kapag pinindot mo yung I have internet, mag-login ka pa ng Microsoft mo, madami pang validation mangyayari. So yan. Also, continue with limited setup. Sam, nalagyan mo na yung name mo.
Also password ako, di ko nalalagyan. Ayan, also pwede mo rin i-turn on yan. So ako accept ko lang siya. And also, magbibiliin ka kung gusto ba yung help ng Cortana. Yan, after nyan, kasi nag-aayos lang yung Windows, so maghihintay ka lang mga 3 to 5 minutes. Mabilis na yung 2 to 3 minutes. So yun, nandito na tayo sa may Windows. So unang gagawin natin is kukonect natin siya sa internet para ma-check natin yung drivers niya. So yun, ano mo natin tong internet, connect muna natin. So connected na siya. Then punta tayo sa search bar. Lagay lang natin, check updates. Check for updates. Also, pindutin natin to. Yan. So, i-check niya na yung kung kailangan ba update ng drivers or update ng mga several updates ng PC mo. So, also, nalalagay na din, pupunta na rin doon kung kailangan ba update ng drivers ng GPU mo, ng mga peripherals mo, nandun na rin. So yun, after mag-wait, nandito na yung mga kailangan may update. Mag-wait ka lang na mag-download yan and then you're ready to go na. Download mo na yung mga kailangan mo i-download, yung mga gusto mo i-download, okay na. After netong update. Also, minsan yung ibang PC, pangit yung resolution niya kasi di pa updated yung drivers no integrated display niya. So yun lang guys, ganun mag-format ng PC. Yun lang. Thank you. So guys, ngayon gagawa tayo ng bootable device na kung saan is gagamit tayo ng flash drive and lalagyan natin siya ng Windows 10 para ito pong format natin sa mga computer natin, laptop natin, and also sa video na to is gagawa din tayo ng PC and i-format natin siya and tatry natin yung ginawa nating bootable device. So yan. First of all, ano nga ba yung bootable device? So ito. Yan yung bootable device guys. So ang next na gagawin natin is pupunta tayo sa browser. And then search natin is Windows 10 bootable. Yan. So, pindutin lang natin yung first na nakita natin. And then, yun. I-select natin kung Windows 10 or Windows 11 yung gusto natin ilagay sa PC natin. So, ako, ngayon, gagawin natin is Windows 10 lang. Yan, pindutin natin. And then, binibigyan tayo ng options dito ni Microsoft kung i-update ba natin yung PC natin or mag-download tayo ng ISO or gagawa tayo ng Windows 10 installation media or bootable device na Windows 10. So, syempre, select natin yung option 2. Yan, tapos na-download lang natin. Yan, pag na-mark as done na, ipindutin natin. Yes lang natin guys. So yan, nag-download na siya. Wait lang natin to guys, syempre it takes a while para makapag-create ng bootable device. Also guys, yung flash drive pala na gamit ko is niselect ko doon sa PC ko kanina dahil pangalawang take na to. So guys, dito na siya. Yan, kung gusto niyo basahin yung license, yung term and condition is okay lang naman. Pero ako, i-accept ko yun. Bibigyan tayo dito ng options. Kung binuksan natin kung upgrade ba natin yung PC or gagawa tayo ng installation media. Gamit ng flash drive, pwede rin gumamit tayo ng DVD or ISO file para sa another PC. So, gagawin natin is gagawa tayo ng installation media guys. Ayan. Dito, sinali ko na lang yung user recommended pero pwede naman kung gusto mo mamili Windows 10, 32-bit or 64-bit. Pero the best talaga is yung 64-bit. Ayan. Ayan, pwede ka rin mamili ng language. Pero gamitin lang natin yung recommended na option. Ayan, so next. Ayan, so dito naman, mamimili ka kung yung pipiliin mo pala yung device mo na nilagay mo. So ito yung sinalpa ko kanina na flash drive. So pipiliin natin siya. Next lang natin. Ayan na. So nag-progress na siya. Siguro it takes 5 to 10 minutes or depende pa rin sa PC kung gaano kabilis. And ganun lang kasimple gumawa ng bootable device guys. So kaya nyo siya gawin. So yun, tapos na yung yun, nakadikit naman dito na your USB flash drive is ready. So finish na natin siya. And then yung setup is nagki-clean lang and then okay na siya. So after niya, punta tayo dito sa file manager natin and punta tayo dito sa this PC and then ayan, makikita natin na may may 24 gig na 24 gig pa yung free sa 20 gig natin na flash drive. So after nyan, i-eject lang natin. So yun. Okay na, nakagawa ka na ng bootable device.